Amen. Excited po ba kayo? Ako excited po ako. Ang sarap na may ganito, no? Ang sarap na nakalapel kasi mas na-enjoy ko kamay ko, no? Kahit lumakad ako dyan, walang hassle na wire. So grabe, thank you God. Thank you Jesus. Amen. Last week, napag-usapan po natin yung mark of grace. Amen. So kung saan nakita po natin na hindi po tayo na pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating paghingi ng tawad. Although sinabi ng 1 John 1:9 according to the revelation of John the Beloved, no po, sabi niya, in 1 John 1:9, kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong kasalanan, tapat si Lord, patatawarin ka niya. Amen? This is the revelation of John. But, kung titignan natin kung paano magturo si Jesus, makikita natin kung gaano kalawak yung kanyang pag-ibig sa mga taong nananampalataya sa kanya. That's why Apostle Paul, nirebuke niya yung Galatians. Ano niya po, no? Oh, foolish Galatians. Sinasabi niya, foolish Galatians, paulit-ulit niyang binanggit na, yan, 1 John 1, na if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Alam niyo po kung sino ang kausap dyan ni Lord, ni John? Kung babasahin po natin yan, mga unbeliever. No po, kung babasahin po natin ang artikulo 1, kung sino man hindi susunod kay General Luna, patay tayo dyan. Kung babasahin po natin at isa-search po natin ang history ng John, ng 1 John, 2 John, and 3 John, ang kausap po ni John dito is yung mga unbeliever. Yung mga Jewish people na nawawala ng faith sa tunay na Kristo. Nawawala ng pananampalataya sa tunay na Diyos. So dito po sa naging topic po natin last week, the mark of grace, na kung saan may mga istorya sa Bible ng mga tao na inilapit kay Jesus, gayong lumapit kay Jesus, gayon hindi naman nakahingi ng tawad, pero pinatawad ni Jesus literal. Are you there? Last Tuesday, lumapit po sa akin si Sister Pe, salamat for the additional revelation. Si Sister Pe, bigla daw pinakita sa kanya ni Lord, yung nasa kaliwa ni Lord nung nasa cross. Alam niyo po yung magnanakaw? Diba, ang simple lang yung sinabi ng magnanakaw kay Jesus. Ang sabi ng magnanakaw kay Jesus, isama mo ko sa paraiso. Diba? Ang tanong, humingi ba siya ng, patawarin mo ko sa kasalanan ko para makasama ko sa paraiso? Hindi eh. Etong magnanakaw na nasa kaliwa ni Jesus, ang sabi lang niya, isama mo ko sa paraiso. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita. Amen. So, hindi siya naligtas dahil sa kanyang paghingi ng tawad. No? Hindi siya naligtas doon. Naligtas siya sa kung saan nanampalataya siya kay Jesus na nakapako sa krus. Nanampalataya siya na ito yung tagapagligtas. So etong Diyos na to, dadalhin ako neto sa kaligtasan. Dadalhin ako neto sa buhay na walang hanggan. Amen? Tapos si Mary, na kung saan hila-hila ng mga Pariseyo para batuhin. Gumuhit lang si Jesus sa lupa, tumingin kay Mary, and then sabi niya, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Si Mary hindi naman humingi ng tawad. Amen. Diba, binibigyan ko lang po ng background yung mga wala last Tuesday. Sino po yung wala last Tuesday? Marami pong wala last Tuesday. So binibigyan po natin sila ng background. So last week nasabi ko rin, itong mga taong ito na lumapit, like Bartimaeus, kung kilala niyo si Bartimaeus, na po yung bulag na lumapit sa kanya, tapos pinagaling niya, and then sabi niya, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Ang tanong lang niya, according to your faith, you are healed. Yun lang naman yung sinabi niya, ano ba faith mo? Ang faith ko, gagaling ako, naniniwala ako sa iyo. And after that, pinagaling ni Lord, yung tao na yon, hindi dun sa kasalanan. Pinagaling ni Lord ang taong yon, doon sa pananampalataya niya.
At hindi po sinungaling ang Bible po doon. Amen? Nabasa po natin yan. Pag binasa po natin ang mga sulat ni Paul, lahat po yon tumutukoy sa grace ni Lord. Amen. So ngayon naman, pag-uusapan po natin na kung saan, kanina, habang nire-review ko siya, sumabog ang utak ko sa tindi ng revelation ng pag-ibig ni God. Amen. And I realize, sabi ko sa sarili ko, kapag pala nalaman mo yung tindi ng biyaya ni Lord, the more na ikaw ay makakalapit sa Kanya at the more na makikita mo yung sarili mo na hindi ka na dapat tumingin sa kasalanan, kundi dapat tumingin ka na kay Kristo mismo. Amen. Amen. Sino po dito sa ulado ang Ten Commandments? So kung sa ulado po natin yan, napakahirap pong i-apply niyan. Tama? At kahit isa man po sa atin, ma-perfect mo man yung siyam, nagkamali ka sa isa, yari ka pa rin. Hindi ka man pumatay, hindi ka man sumaksi at hindi ka man sumamba sa Diyos-Diyosan at nagawa mo pa rin yung kasalanan na 4, yari ka pa rin. Bakit? Yun po yung batas ng lumang tipan, batas ni Moises. Yun po yung tinatawag na Law of Moises. Amen? According kay Paul. At according kay Paul, sabi niya, eto daw na law na ito ikaw daw ay maa-under sa sumpa. Uy, iba napapaisip na. Ano, Pastor Eman? Kapag ako pala nalaman ko yung Ten Commandments, maa-under ako sa sumpa? Sabi ni Paul sa kanyang sulat, sa Romans and Galatians, sabi niya, nung nalaman ko ang katotohanan, nung nalaman ko ang batas, nung nakita ko yung law ni Moises, yung kautusan ni Moises, doon ako namulat sa kasalanan. Tingnan niyo po. Doon ako namulat sa kasalanan at nakita ko yung mga kasalanang hindi ko dapat gawin. Gayon nung hindi ko naman to alam, hindi ko alam na ito'y kasalanan. Labas ako sa sumpa ng kautusan. Tama? Na-realize ko habang binabasa ko siya at habang pinakikinggan ko kasi meron kaming Tagalog audio ng Bible, no? Kung sino po yung gustong humingi ng kopya, magbigay lang kayo ng USB sa akin, bibigyan ko po kayo ng kopya. From Matthew to Revelation po yun. So, pinakikinggan ko siya at habang binabasa ko siya, oo nga. Hindi mo naman alam na kasalanan ng pumatay kung hindi mo nabasa sa Ten Commandments. Tama o tama? Tama. Di po ba? Hindi mo malalaman na kasalanan ng manilip, mamboso. Kung hindi mo nabasa na huwag kang titingin ng may kahalayan. Tama. Amen? Kapag binasa mo ang Exodus, ang daming utos. Pumasok ka pa sa Leviticus, lalo na. Amen? Huwag kang kakain ng dugo. Kapag walang puto. Sarap pa naman dinuguan pag may puto, no? Amen? Seryoso po yung iba. Parang hindi effective joke ko ngayon. Noong Sabado, halos lumabas ang ihi katatawa. Ngayon, napaka-seryoso po na aking mga kausap. Amen? So tonight, ang ating pong topic is the grace of the cross. Sabi mo, biyaya ng cross. Yes. The grace of the cross. No po? So, in Matthew 27, verse 45 to 47, paki-ano po natin sa slide na po. Kung okay lang yung sama-sama na. Matthew 27, verse 45 to 47, sabi po dito, doon sa mga may Bible, at sa mga wala, nandito po sa ating, ating slide. So now from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, sabi niya, meaning, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders, yung mga tambay, no po? Yung mga nakatambay doon at mga chismakers, no?
Na bystanders, chismakers. Yun. And some of the bystanders hearing it said, "This man is calling Elijah." Karamihan po sa mga nakatayo na nagmamasid kay Jesus habang siya po ay nasa cross. Ang mga tao pong yun ay combination ng Greek and Hebrew. Tingin po sa akin saglit. Ang mga tao pong yun ay kombinasyon ng Greek at saka Hebrew because nung panahon pong yun, Roman Empire po may sakop sa bansang Israel. Are you there? At ang nagparusa po kay Jesus, true do sa mga Pariseyo na utusan ng mga Romano, so mga Romano po ang nagpatay. So that time nagsalita si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." No po, ang nangangkulugan ay, "Ama, Ama, ay my God, Panginoon, Panginoon, bakit niyo po ako pinabayaan?" This is the verse, ito yung verse, ito yung istorya ng Bible na talaga naman sa akin, nag-strike po sa akin ng matindi. Grabe to, bakit niya tinawag na Diyos yung kanyang ama? Gayong ang sa istorya ng Matthew, Mark, Luke, and John, pag nakita mo at napansin mo, si Jesus never niya tinawag na Diyos ko, Diyos ko. Pero sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan?" Matinding word na lumabas sa bibig ni Jesus na yung ama niya, alam niya na siya ay Diyos. Nakapako sa krus at yung ama niya ay Diyos. Kaya pwede niya tawaging Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Pero hindi, ang tawag niya, my God, why have you forsaken me? Naging tanong po ba natin ito sa ating isipan? Why our Jesus call His Father, my God, my God? Bakit mo ko pinabayaan? Nung nalaman ko, iyak po ako. Antindi. Bakit? That time, pasan-pasan niya ang kasalanan ng sangkatauhan. At walang mediator. Mapalad ka kasi may mediator ka. Sino yon? Yung napako sa krus. Si Jesus. Pero si Jesus that time, wala po siyang mediator. Wala pong tumayong attorney para sa kanya. Amen, are you there? Walang tumayong attorney para sa kanya. That's why the time, alam niya sa sarili niya na yung kasalanan, hindi siya nagkasala mga kapatid. Pero according sa Bible, according kay Paul, itinuring na makasalanan. Because of what? Because of our sin. Because of our flaws. No po, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala. That's why the time, si God, no po, tinawag niya si Lord in heavenly language. That's why walang nakaunawa. Tingnan mo, sabi ng mga tambay doon, hearing it said, this man calling Elijah. Nakuha po? Diba? Ang sarap magbasa ng Bible lalo't lalo na may mga natutuklasan kang small detail sa Word ni God. Amen? So, takbo po tayo. Tingnan niyo po, no? My God, why you have forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? So, that time, si Jesus, hindi niya makita yung biyaya, yung grace ni Lord ng kanyang Ama. Hindi niya makita. Bakit hindi niya makita? Because of the sin na karga-karga niya. Dahil yung sin na karga-karga niya, ang sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Yung sin na karga-karga niya ay hindi lang yung kasalanan that time. 2,000 years ago lumipas. Ang dala-dala niyang kasalanan ay yung kasalanan hanggang sa mga susunod, hanggang sa mga paparating pang mga kasalanan. Amen. Hindi ba pinapalakpakan si Lord doon? Ganong kabigat yon. Amen. Ganong kabigat yon. That's why in Hebrew, kung mapapansin nyo po, in Hebrews chapter 6, sabi ni God kay Jesus, sabi niya doon, and now I am your Father. And now also, you are called my son. Na-realize, please open your Bible in Hebrew.
Huwag niyo pong mamimisinterpret yung mga revelation pong ito, no? Dahil thank you God. Thank you Jesus. Wait lang po ha. Hebrews chapter 1 po pala. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 5 to 6. For to which of the angels did God ever say, sabi dito, "You are my son, today I have begotten you." Sa Tagalog, sino po may Tagalog na Biblia? Pwede pong makahiram ng Tagalog na Biblia. Para mas malinaw po, peran po ma. Salamat. Hebrews chapter 1, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ha? Magiging? Parang hindi pa siya tumutukoy sa anak talaga? Magiging pa lang? Oh my Lord God! Tingnan niyo po ha, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, boom! Kuha po natin, meron pa pong kasunod na verse yan, inulit pa po yan ng mga disipulo, ng mga disciples, kasi ang nagsulat po ng Hebrew, ay mga apostles pala, apostles. In Hebrews chapter 5, verse 5, ang sabi po dito, gayon din naman, hindi tinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapinunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Sana po, Lord, I pray, Lord God, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, Lord, naiintindihan nila ang sinasabi ko sa pangalan ni Jesus. Tumutukoy po ang Hebrew sa kung saan pumasok ang huling handog para sa ikalilinis ng kasalanan. Hindi po para sa ikatatakip ng kasalanan. Mamaya ipapaliwanag ko po iyan para hindi po tayo malito. Amen. That's why in Matthew 27:45 to 47, tinawag ni Jesus ang kanyang ama na Diyos ko, Diyos ko. Oh my Lord God, naiintindihan nila ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Masyado po bang malalim o pabababawin pa po ba natin? Paano ko po ba siya pabababawin? Yun lang po yung alam kong pagpapababaw sa kanya para maunawaan po ng karamihan. In short, ikaw na taong may dala ng kasalanan, hindi pwedeng magsama ang banal at ang kasalanan. Hindi pwedeng magsama ang tubig at ang mantika. Ayaw ng Diyos ng marumi. That's why that time, si Jesus, sumigaw ng Diyos ko, Diyos ko. Bakit hindi magsama ang kanyang pagiging anak ng Diyos sa pagiging Diyos ng kanyang ama. Sa pagiging Diyos ng kanyang ama. Tama, ng kanyang ama. Amen? Hindi magsama. That's why, that time, hindi makatingin sa kanya si God. Because of the sin. Remember in Isaiah 59, verse 2, sala mo nagiging hadlang, kaya hindi mapakinggan ng Diyos ang dalangin mo. Lord God, amen. Thank you God. Amen, amen, amen. Lord, salamat sa mga naintindihan po ako. Thank you Lord God. So, the grace of the cross is the event that we cannot forgotten. Tama? Ito po yung hindi po natin pwedeng kalimutan. Yung cross. Amen. Amen. This is the foundation of our faith. Kung hindi nabuhay si Jesus, laglag ang ating pananampalataya. Maniwala ka na sa
incorporation, INC. Maniwala ka na doon. Kaya lang nabuhay si Kristo. Amen? Nabuhay siya. Kaya yung cross, yun yung foundation ng ating pananampalataya. So this is the event that is able to change our life. Able to change our situation. Able to change our relationship with God. Why? Because the situation before of all God's people is under by the law of Moses. And we, as a Gentile, we are not a part of this promise of salvation. Tingnan niyo po, ikaw na Pilipino, hindi ka under ng kaligtasan na yon. Imagine that. Hindi ka sakop nun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka sakop nun. Babalik po tayo sa mismong kultura. Ang Biblia ay hindi po sinulat para sa'yo. Sinulat yan sa'yo. Lord, naiintindihan nila ako sa pangalan ni Jesus. Hermeneutics. Ang Biblia ay hindi isinulat para sa'yo. Kasi isinulat yan para sa mga Israelita. Amen? 2,000 years ago lumipas. Ang law ni Moises, ang nakakarinig lang yan, ang tanging nakakarinig lang yan, ay ang mga Israelita. Ang mga Hudyo. So, naiintindihan niyo po ako? So, hindi yan sinulat para sa iyo. Sinulat yan para sa Corinto, sa Ephesians, sa Philippians, sa Galatians. Di ba? Ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Galatians, hindi para sa mga taga-Quezon City. Amen? So, sinulat yan para sa kanila. Isinulat ang Biblia sa iyo. Kuha. Hindi para sa iyo, kundi isinulat yan sa iyo. Lord, naiintindihan nila ako sa pangalan ni Jesus. Medyo malalim pero mababaw. Hindi sinulat para sa akin, pero sinulat sa akin. Oh, ganun lang kasimple. Ha? Oh my Lord God. Nakuha na po natin, nakuha na. Hindi yan sinulat para sa iyo. Kaya nga ngayon, nandyan sa hawak mo nababasa mo kasi sinulat yan sa iyo. Okay, gets na nila. Salamat, Panginoon. Okay, pagganahin po natin ang ating ano po. Yung iba, nagpapaliwanagan sila. Kaya mo nababasa yan kasi isinulat yan sa iyo. Kaya nakakakuha ka ng prinsipyo dyan. Kaya hindi lahat ng nababasa mo dyan ay i-apply mo. Hindi daw dapat mag-preach ang babae. Toings! Yan. Hindi kasi para sa iyo talaga yan. Sinulat yan sa iyo. So in short, ang kukunin mo dyan, yung magagandang prinsipyo na sinasabi ng Biblia. Kuha na? Kuha na po natin. Hindi yung lahat na nabasa mo dyan, i-apply mo. Kailangan pala ganito. Ayan. Hindi daw pala dapat magsuot ng ganito. Kailangan pala may takip ang buhok ng mga babae. Sinulat yan sa Corinto. No? Mga kababaihan na nandito, sinulat po yan sa mga taga-Corinthians, hindi sa mga taga-Pilipino at taga-Pilipinas. Taga-Pilipino. Taga-Pilipinas. Are you there? Malinaw? Malinaw po? Ayan. Nagkakaintindihan po tayo? Amen. So, we as a Gentile, hindi po tayo sakop na ito. Sakop po tayo ng ng kasalanan at ang lahat ng mga Gentile, automatic, punta po sa impyerno. No po? So, but because of the love of Jesus Christ through Apostle Paul, we are now a part of the grace of God, not by the law. So, we are part by grace, not by the law. Hindi dahil sa batas. So, the law of Moses brings knowledge about sin. Tama? The law of Moses brings knowledge about sin. And if we have a knowledge, we are under the law. The cross of Jesus brings us the revelation of His love. And we are now under by His grace. So, salvation because of
Grace. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen. Para ito sa mga nananampalataya kay Kristo, tumanggap sa Kanya. Malaki ang naging sakripisyo ng Diyos para makamit natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa kautusan. Kapag alipin ka pa ng kautusan until now, kapatid, masikip ang mundo mo. Mahihirapan ka. Amen? So, tingnan niyo po. Oo, ginagalang natin ang kung ano man ang nasaad sa kasulatan ng lumang batas. Ngunit dahil nga sa ating makitid, tingnan niyo po, gamitin ko po itong word na to. Ngunit dahil nga sa ating makitid na kaisipan, hindi natin ito kayang pagsumikapang gawin. Kung mababasa po natin ang Exodus chapter 20, kung saan binigay ang Ten Commandment dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ang tigas ng ulo nyo, ayaw nyo makinig. Okay, gagawa tayo ng utos. Nung gumawa ng utos, ayaw pa rin makinig. Sabi ni God, paano Moises? Alam niyo po yon, nagkakaroon sila ng pag-uusap. Paano Moises? Balikan mo na yung mga tao mo. Bakit Lord? Pambihira, pinagpalit na nila ako sa guya. Yun yung ginto na ginawa po nila. Ginawang Diyos-Diyosan. Pinagpalit na nila ako sa Diyos-Diyosan. Parurusahan ko lahat ng yan at pagpapapatayin ko sila nang mapunta sila sa lahat sa kapamakan. Ano sabi ni Moises? That time, kasi nga si Moises, siya lang yung nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Only one person na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, si Moises, nakipag-bargain kay God. Sabi niya, pambihira, Lord, wag naman. Nilabas mo kami sa Ehipto. Nakita namin na nahati sa gitna ang dagat. Nakita namin yung clouds of fire. Nakita po namin yung apoy sa gabi at yung lilim sa umaga. Nakita po namin lahat yun. At mawawalan po ng saysay yun kung papatayin mo kami lahat. Ipapatayin mo silang lahat at mapapahamak. Ano sabi ni Moises? Bababa ako, pagsasabihan ko sila. Please give them a second chance. Amen? That's why our God is a God of second chance. Ano sabi ni Moises? Pag hindi sila nagbago, burahin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Sino nabasa po ito? Pag hindi sila nagbago, burahin mo na pati pangalan ko sa aklat ng buhay. Itataya ko kaligtasan ko para sa kanila. Imagine that. Amen. No? So si God, antindi na, sige, hindi na, okay na, hindi ko na sila gagalawin. Amen. God is good. So if you know our God is good, kung alam mo ang Diyos natin ay mabuti, hindi siya masama. Nasa pagkakakilala mo lang yan. Amen. Kung kilala mo ang Diyos masungit, ay talagang masungit ang Diyos na meron ka. Ang Diyos ni Moises, napakabuti. Kaya nga gano'n na lang siya makipag-usap. Ang respeto ng mga Israelita, hindi po si Moises yung mga Israelita. Kaya nga napagalitan ni Lord si Miriam at saka si Aaron. Sabi ni Miriam, bakit siya lang ba nakakarinig ng boses ni Lord? Pwede rin naman tayo Siya lang ba ang propeta? Sabi ni Lord sa kanila, Hoy. Nang aano ke? Iba si Moises, Iba si Moises. Sabi ni God, Amen? Iba si Moises. Bakit? Si Moises, jolly kausap. Siya lang yung talagang itinuring ako na hindi lang Diyos, itinuring akong kaibigan. Oh my Lord God. Amen? Naintindihan niyo po ako? Are you there? Si Moises, kung makipag-usap kay Lord, akala nyo napakaseryoso. Pag binasa nyo Exodus, napakaseryoso. Ginto gawin mo. Di ba? Amen? Pag nagtayo ka ng tabernacle, ganito gawin mo. Pag nagtayo ka ng templo, ganito gawin mo. Tama? Ganon, di ba? Pag binasa mo yung Exodus, pag binasa mo yan, grabe, ganun lahat. Pagkakasunod-sunod.
Pero ang tanong, paano ba kausapin ni God si Moises? Napakalumanay nun. Moises, nakikita mo yung ganong klase ng tela. May papakita ko sa Bishop. Pikit ka, dali. Nakita mo na? Ay, oh Lord, nakikita ko na. Oo, ganyan yung kahawig ng gusto kong tabernakulo na itayo mo. Ha, ganun, Lord, ganda naman. Ay, ginto. Amen. Kaya si Lord, gigil na gigil kay Moises. Naalala niyo ba sino yung kinuha ni Lord? Sino yung kinuha ni Lord? Sa sobrang tuwa ni Lord, hindi niya na pinaranas na kamatayan. Kinuha niya na. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Si Noah ba yun? Hindi, si Enoch yun. Nabasa niyo po si Enoch? Sa sobrang tuwa ni Lord. Sa sobrang tuwa ng Diyos. Bakit? Iba si Enoch makipag-usap kay God. Kaya sa sobrang tuwa niya, sobrang close nila, friends sila eh. Diba? Sabi ni God kay Enoch, I will reveal to you the secret of heaven. Sa sobrang tuwa ng relasyon eh. Amen. So yung pinakita ni God kay Enoch, yun. Nung nakita ni Enoch at narating ni Enoch, dito ka na lang, wag ka na bumalik. Oo, dito na lang ako. Hindi na bumalik si Enoch. Amen. O, diba? Nabasa niyo na po yung storya ni Enoch. Story of Enoch. Walk with God. Sarap. Amen. God is good. So, hindi natin kaya kasi nga, hindi natin abot yung batas. Hindi natin abot yung law ni Moises. Amen. Sino dito abot niya? Tumaas ang kamay na sinungaling. Ayan, di ba? Sabi mo, abot mo, malabo. Kapatid, malabo. Malabong makabot. Sabi nga ni Pastor Edwin, di ba? Naalala ko yung preaching ni Pastor Edwin about truth. Sabi niya, hindi may iwasan na makapag-white lie ka. White lie. Di ba? Kahit pa yun ay red lie or green lie, lie pa rin yun. Amen? So, hindi natin kayang abutin. Tingnan niyo po. So, in Romans chapter 3, tingnan niyo po Kaya nagbigay ang Diyos ng pamantayan kung saan sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay makakaabot na sa kanyang kaluwalhatian. Amen. That's why yung mga tao, tingnan niyo po kapag ikaw sinabihan ka na, wow, ang galing mo naman sis, sinasabi mo, glory to God. Kasi ikaw, you are claiming yourself na hindi ka karapat-dapat. Kine-claim mo sa sarili mo, hindi mo inaabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinasabi mo, glory to God. Amen? Amen. Are you there? Tingnan niyo po, in Romans chapter 3, verse 22 to 24, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Sino na may faith kay Christ? So sabi mo sa katabi mo, kung may faith ka kay Christ, righteous ka. Hindi naman sinungaling ang Biblia. Amen. So matuwid ka ngayon sa paningin ng Diyos. Pastor, nagkakasala ako. Hindi, matuwid ka nga ngayon Kasi hindi ka naging matuwid dahil sa kasalanan mo. Naging matuwid ka dahil sa pananampalatayang meron ka. Amen. Kaya nga sabi niya in Romans chapter 3 verse 22, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Believers po ba tayo? Amen. So malinaw po ito. So wala na pong, kaya nga sabi ng ibang salin, there is no condemnation doon sa mga taong may pananampalataya at paniniwala kay Kristo. Lord, naiintindihan nila ang katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo pa po. Walang pagkakaiba ang mga tao, sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po tayo nag-focus sa 23. Yung focus mo nandun sa 23, tao lang ako kaya ako nagkakasala, kapatid. Hindi ako kailanman magiging matuwid.
Bakit? Sabi ng Romans 3:23. Usually, naririnig po natin yan kapag may nag-share ng salvation sa mga unbeliever. Tama? Tama. Di ba naririnig natin yan? Hoy, kapatid, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So kapag may kasalanan ka, maiimpyerno ka. Ganon ang sharing ng salvation. Pansin ko yan sa mga, yung mga nag-i-evangelize. Yes, traditional. Nawala na yung 22 at saka 24, verse 24, sabi po dito. Yes, sabi dito, at walang sino man nakabot sa kalwalhatian. Ngunit, sabi niya, ngunit dahil sa kanyang kagandaang loob na walang bayad na ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya sa kanila. Imagine that, mga kapatid. Mga kapatid ko na naandito sa family life. Mga nakaupo ngayon dyan sa upuan. Sa kasalanang ginagawa mo ngayon. Sa kasalanang meron ka ngayon. Ngayon, alam mo na ikaw ay matuwid na sa paningin ng Diyos. Ang tanong, Pastor, di may enjoy ko pala ang kasalanan ngayon. Ano ga? Ako ga ay matuwid na Amen. Hindi, mga kapatid. The more na kapag nakita mo itong biyaya na ito ng Panginoon, the more na makikita mo kung gaano ka kamahal ni Lord at kung gaano mo dapat siya mahalin. Amen. Huwag ka mag-focus sa kasalanang meron ka. The more na nag-focus ka sa kasalanang meron ka, the more na hindi ka makakaalis dyan. Huwag ka maging sin conscious. And most especially, huwag ka maging Satan's conscious. Kumalampag lang sa lababo, may demonyo agad. Hindi ba pwedeng dagalang? O pusa? Panginoong kong banal? Kinalibutan ako dun Kinabadush ka kaagad? Sobrang Satan's conscious. Lahat na lang demonyo. The more na i-meditate mo for demonyo, ay naku, sinasabi ko sa iyo kapatid, kapag nag-meditate tayo sa demonyo, didemonyohin ka ng demonyo. Pinapansin mo siya Nag-glorify siya Grabe, tindi ng manifestation ng demonyo doon. Dapat, grabe si Lord. Tindi ni Lord. Amen. Are you there? Istorya lang. Gusto niyo po ng kwento? Natatawa ako dito Itong pastor na to May pastor po kaming kaibigan. Kasi nga, kami noon ay active kami doon sa mga deliverance. Meron pa nga kaming backward masking. Alam niyo yung mga kanta na binaliktad? No, yung mga, active kami doon. Talagang, tapos yung mga signs, symbols, active kami doon, yung mga ganun. Itong pastor na to, talagang grabe, lahat gigirahin niya, lahat ng demonyo, abulin niya. Talagang, lahat ng bukang bibig niya, kapag nagkaka-fellowship, puro demonyo talaga. Talagang demonyo. Talagang wala kang maririnig sa kanya, puro demonyo. Talaga sabi ko, okay itong kapatid. Nagkwento siya one time. Tawa daw siya ng tawa. Gabi. Sus gabi, ihing-ihi siya. Bumaba siya sa baba ng kanilang bahay. Tapos, hindi niya alam, ganito hindi niya, patay ang ilaw. Pasok siya ng CR. Ihi siya. Tapos, lumabas siya ng pintuan. Pagtingin niya sa bintana, may nakalutang na puti. Nakapatingin siyang ganon. Madilim. Patay ang ilaw. Kasi nga, di ba, Satan's conscious Alam niyo, parang talagang so, nakatitig siya doon, in Jesus' name. Lumayas ka dito. Ikaw ang masamang espiritu. Lumayas ka dito. Ganon. Mga palaso ng langit. Mga ganon. Mga kadenang apoy. Yung mga ganon. Inaano niya talaga. Di ba yung mga, usually ganon, di ba? Kadenang apoy. Palaso ng langit. Yung mga blood of Jesus. Fire of the Lord. Mga ganon. Fire. Amen.
Oy, hindi po ako against sa deliverance. Tayo po ay nasa ministry ng deliverance. Inaano ko po dito yung mga Satan's conscious. Tingnan niyo po, nawala na yung grace. Bumaba yung asawa niya. Kasi nga, nag-hysterical na siya. In Jesus' mighty name! In Jesus! Bumaba yung asawa. Pagbaba ng asawa, binuksan yung ilaw. Pagbukas ng ilaw, yung pala, damit lang ng anak nilang nurse na nakasampay sa bintana. Ay, damit pala. Yung word nyo nga ang syung-asyung ako. Amen. Are you there? Sabi ko doon sa pastor na yun, nilapito ko siya pagkatapos niya magkwento. Demonyo pa more. Amen. Kapatid, I tell you, isipin mo lagi si Jesus. Day by day. Oras-oras. Minu-minuto. Isipin mo si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, napakasarap. Hindi mo mapapansin, may kumakalabog na sa CR mo, may mga nagbabagsakan na sa paligid mo, hindi mo sila mapapansin. Why? I keep falling in love with the Lord. Hoy, demonyo, who cares? Hindi ako takot sa iyo. Huwag kang mang-ano. Amen. Nasa presensya ako ni Lord. Huwag kang istorbo. Amen. Dapat ganon. Usually tayo, takot, sobrang takot. Amen. Ay, ganon. Introduction pa lang ako. Ang oras pa tayo nagsimula? Tingnan niyo po, no? Sapagkat kamatayan, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan niyo po. Sineshare din to sa evangelization. Uy kapatid, yung kasalanang meron ka, kamatayan ang kabayaran niyan. Nalimutan na yung sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Are you there? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. The power of the blood of grace. Dito na po tayo. Bobomba na. Noong unay kailangan pang pumatay ng handog na hayop para lamang sa ikatatakip ng kasalanan ng tao. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. May picture nga po sana akong kukunin. Kaya lang hindi ko po nakuha dahil sa pagmamadali po kanina. Kasi birthday po kasi ng ating kapatid niya. Come on! Happy birthday to... Pasok, no? Birthday po ng ating sister Micah. Oo. Kaya lang utang daw po muna yung handa, ano? So, noong unay kailangan pa nating pumatay ng handog na hayop para lang matakpan. Tingnan niyo po, ha? Para lang matakpan yung kasalanan. Sino may maliit na cellphone dyan? Ito na lang. Ayan, hindi kita. Bigyan ko po kayo ng konting background. Na-share ko na po ito before. Nung una, ito yung kasalanan. Tingin po kayo sa akin saglit. Ito yung kasalanan ng sangkatauhan. Naghandog ang mga Israelita sa tabernacle. Naghandog sila doon, papasok sila doon. Para saan? Para yung kasalanan nung priest at nung mga Israelita matakpan at hindi makita ni Lord. Yung usok nun magiging mabangong samyo sa Panginoon. Pag naamoy ni Lord yon, hindi na makikita ni Lord yung kasalanan. In short, natakpan. Tingnan niyo po mangyayari, natakpan. Nakita niyo po yung cellphone? Hindi na kasi ako na lang yung nakakakita. Kasi okay din. So hindi niyo na po kita, tama? Hindi niyo nakita. Before, ganyan po yung ginagawa sa kasalanan. Meron tabernacle. Yung tabernacle, may papasok doon na priest. Pag pumasok yung priest, mag-aayos siya, maghuhugas siya ng kamay, maghuhugas siya ng paa, aayusan niya yung sarili niya, hindi pagpasok niya doon, magsasaboy siya ng dugo. Amen. Pag nagsaboy siya ng dugo, doon pa lang, maaamoy na ni Lord yung ano na yon, yung dugo na yon. Bakit? Sa labas din kasi may sinusunog. Sinusunog yung pinaglabasan ng dugo. Ano man yun? Sheep man yun. Ano ba yun? Tupa o kambing o kung ano man. Tingnan nyo po.
Ang mga pumapasok na priest may kalembang sa paa. Alam niyo po yung kalembang? Tingiling, 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 tingiling. Di ba yung mga sang mga ice cream? May maliit na bell sa paa at may tali po yun. Tingnan niyo po. So, bawat papasok na priest sa loob ng tabernacle, tumutunog yung tabernacle, tumutunog yung bell. Kapag tumutunog, ang ibig sabihin nun, buhay pa yung priest. Buhay. So kapag yun ay hindi na tumunog, in short, patay na yung priest. Ibig sabihin, hindi kinalugdan yung kanilang handog. Hindi kinalugdan yung kanilang pagsamba. Kaya yung tali, yung lubid, hihilahin yun ng mga nasa labas. Hihilahin nila yon. Pagkahila, yun na nga na si priest. Bakit? Patay na. According lang naman sa mga ibang theologian, and kasi nakita nila sa history, yung bawat papasok at hindi kinalugdan, parang hinigop na, gano'n na magiging itsura. Parang hinigop yung laman mo, talagang tuyot ka paglabas mo. Gano'n ang itsura. So, ang pangit. Ang pangit po, no? Amen? Tingnan niyo po. Sa tuwing magkakasala ang mga Israelita, gumagawa sila ng isang tradisyon para lamang ang kanilang kasalanan na hindi na makita ng Diyos. In Hebrews chapter 9, verse 6 to 7, sabi diyan, this preparation having those been made, the priests go regularly into the first section, performing their rituals duties. Verse 7, but into the second only the high priest goes, and he but once a year, tingnan niyo po, once a year pumapasok sila, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of all people. So, ibig sabihin, pumapasok sila doon dahil sa kasalanan. No po, para matakpan yung kasalanan. So, ang ginawa ng dugo ni Jesus ay ang paglilinis sa kasalanan ng tao, hindi para takpan ang kasalanan, kundi para linisin ito. Siya ang namagitan sa Ama at sa tao upang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. In Hebrews chapter 9 verse 11 to 12, sabi dito, Hebrews chapter 9 verse 11 to 12, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent not made by the hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy place, not by means of the blood of the goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. Tingnan niyo po, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kanina sabi ko matatakpan lang. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang kasalanan na ito, hindi lang siya matatakpan. Mawawala na siya. So wala nang tatakpan, kundi mawawala na siya automatic. Are you there? Kasi bakit? Isang beses lang gagawin to. Sa Israelita, once a year ginagawa nila yon. Wala nang mamamatay na Kristo para sa mga naniniwala kay Lord. Isang beses lang nangyari yon. So kung isang beses lang nangyari yon, noon pa lang malinis ka na. Amen. Noon pa lang malinis ka na. Noon pa lang pinatawad ka na. Hebrew pa lang pinatawad ka na. Pastor, ang tanong, paano naging biblikal yung sinasabi ng mga apostles, gayong wala yung tabernacle? Wala yung pag-aandugan, wala man lang yung Ark of the Covenant, you know, the Ark of the Covenant, yung may cherub, box po siya, nagbalot ng ginto. Sa loob po niya, nandun yung tungkod ni Aaron, nandun yung 10 utos, yung bato, nandun sa loob, tapos yung tinapay na tira, nandun po sa loob ng Ark of the Covenant. Ang ibabaw po ng Ark of the Covenant is the mercy seat kung tawagin. Lord. Sino nakakita na dito ng Ark of the Covenant? Wala akong picture, patawarin ako ng Panginoon. Bakit? Next week, papakita ko po sa inyo.
So, box po siya. Yung po yung para maghandog. Sa ibabaw po nun, doon sinasabo yung dugo ng lamb. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin saglit. Tingnan niyo po yung ginawa ni Kristo dito. Doon sinasabo yung dugo ni Kristo sa ibabaw. At kapag kinalugdan, ay dugo ng lamb sa ibabaw. So kapag kinalugdan yung gift, ay yung regalo, yung offer nila, yung offering nila, tapos ang kasalanan. So yung kay Jesus, paano masasabo yung dugo sa ibabaw ng mercy seat kung wala yung Ark of the Covenant? Samantalang that time, wala yung Ark of the Covenant. Church, wala yung Ark of the Covenant. So paanong magiging si Jesus yung huling handog, yung dugo niya yung maglilinis, gayong walang sasabuyan? Amen. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 11 and 12, sabi dito, sa sarili niyang dugo. Ba't ba ako dito pumesto? Sa sarili niyang dugo. So kung that time, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gayong wala namang pagsasabuyan, parang sinungaling ata ang verse na ito. Amen. Pag pumunta kayo sa kung saan pinako si Jesus, wala na po iyon. Panahon pa ni Jeremiah na wala na po ang Ark of the Covenant. Pag binasa nyo po ang Bible, wala na ang Ark of the Covenant, panahon pa lang ni Jeremiah. So Jeremiah to Jesus, I think, nasa 90 years to 100 years. Ang tagal, wala na ang Ark of the Covenant. I asked God, Lord, bakit nawala ang Ark of the Covenant? Sabi ni Lord, hindi nawawala ang Ark of the Covenant. Naandun ang Ark of the Covenant. Kung naandun ang Ark of the Covenant, nasaan ang Ark of the Covenant? Sa bundok ng mga bungo? Ang Ark of the Covenant po nasa ilalim. Nasa ilalim na kung saan naipako si Jesus. Kung saan nakapako si Jesus, that time, lumindol ng napakalakas. Lumindol ng napakalakas. Nung lumindol ng napakalakas, na-shake ang lupa. Bago alisin si Jesus sa cross, inulos siya ng patalim sa tagiliran at bumuhos doon ng magkasamang tubig at dugo. Sumaboy ang tubig, pumasok sa ilalim. Sabi ni Ron Wyatt, isang archaeologist, hindi pwedeng walang Ark of the Covenant. 1,000 years ang lumipas, 1,997 years ang lumipas. Ang dugo bang yun ay nanatili? Yes. Doon sa mga nag-aaral ng medicine. Yes. So yung dugo, sumaboy sa cross, sa Ark of the Covenant, sa mercy seat. Tinapyas ni Ron Wyatt, kapag hinawakan mo ang Ark of the Covenant sa panahon ng batas ni Moises, mamamatay ka. Pero sa panahon ng batas ng biyaya ng Panginoon, hindi ka mamamatay. Hanggang ngayon, nai-enjoy po ng mga turista sa Israel na hawakan ang Ark of the Covenant. Amen? At lahat ng Gentile na pupunta doon, hindi na mamatay kapag hahawakan yon. Amen? So natagpuan ang Ark of the Covenant sa ilalim ng cross. Thank you God. Pastor, ano itsura? Ito itsura niya. Hindi ko po patawarin niyo po ako. Ito po yung ilalim. So yung may bilog, yun po yung Ark of the Covenant na nakuha po ngayon na nasa pangangalaga ng mga Levita. Pinakita ko na po ito before, the 7 last word, dito po sa church. So, eto po siya.
No po? So in short, yung ginawa ni Jesus, yung dugo na nabuhos, that time, yun yung dugo na luminis sa'yo, kapatid. Amen? Our blood is combination of the two, three pala, three. X and Y, combination doon sa babae, and Y chromosome sa lalaki. So, tingnan nyo po tingnan nyo po yung natagpuan yung dugo, dinala sa lab. Nung dinala sa lab, pinatignan ni Ron Wyatt. Nung pinatignan ni Ron Wyatt, ang sabi ng doktor, this is the dead blood cells. So, okay, dead blood cells. Nung tinignan, sige, babalikan ko yan. So, pagbalik, tinanong yung doktor, ang sabi ng doktor dun kay Ron Wyatt, sabi niya, this is the blood of the monster. Kaninong halimaw na dugo ito? Kapatid, halimaw. Tignan mo yung katabi mo. Halimaw daw. Kapatid. O, hindi yung kapatid mo tinutukoy kong halimaw, ha? Ang tinutukoy ko, yung dugo. Sabi nung doktor, kaninong halimaw na dugo ito? Sabi ni Ron Wyatt, bakit? Ano meron? Wala ang dugo ng lalaki. Maliit na sentabo ng dugo ng babae ang nandito. So in short, ang dugong ito ay walang ama. Nasaan yon? Nasaan ang dugo na yon? So in short, totoong Diyos si Jesus. Amen. Oh my God! Oh my God! Oh my Lord God! Amen. And now, dito po ako magtatapos. Salvations for all. Pastor, ang tanong, meron bang ligtas sa Iglesia ni Cristo? Gayong sila ay naroon. Pastor, meron bang ligtas sa dating daan? Gayong sila ay naroon. May ligtas ba sa Katoliko? Gayong sila ay naroon. May ligtas ba sa iba't ibang relihiyon na kung saan sila nakaanib? Ang sagot ng marami, wala. Pero ang sagot ko po dyan, meron. Pastor, kahit na doon sila nag-church, meron. Amen? Kapatid, ang dala po natin ay hindi relihiyon. Ang dala po natin ay relasyon. Ang tanong, may Muslim bang ligtas? Meron. Amen? Hindi dahil sakat sila ay Muslim, kundi dahil sila ay naniniwala at nanampalataya kay Jesus. Amen? Kahit pa nasa dating daan yan, kahit pa iyan ay nasa Iglesia ni Cristo, ang dami kong kaibigan na Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit ayaw niyo pang lumipat dito sa alam niyo tama? Alam namin ang tama at alam namin ang totoo. Na si Jesus ay Diyos, siya ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Oh, alam niyo pala eh. Bakit nandiyan kayo? Pastor, kapag ginawa namin yon, marami sa pamilya namin ang papatayin. Marami sa pamilya namin ang mapapahamak. Dahil kami may mga posisyon. Hindi nyo ba kaya, sabi ng Bible, to live in Christ, to die is gain? Pastor, kapag ginawa namin yon, wala kaming madadala sa tunay na Kristo. Nakuha nyo po? Kapag iniwan namin ang Iglesia ni Kristo, paano sila madadala sa tunay na Kristo? Amen? Boom, doon ako
May mga kapatid tayo, Iglesia ni Cristo, ino-name ko na lang kasi meron po sila mga posisyon. May mga kapatid po tayong Iglesia ni Cristo na kaibigan ni Brother Eddie Villanueva na naniniwala kay Jesus na siyang tanging daan at katotohanan at ang buhay. Naniniwalang si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos at Diyos mismo, ano po? Amen? Kaya may ligtas sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. May ligtas sa mga nasa dating daan. May ligtas sa mga nasa Katoliko. Kaya huwag ka na makipagdebate sa kanila. Instead na idebate mo sila, mahalin mo sila. Amen? Amen? Are you there? So instead na gano'n ang gawin natin, mahalin natin sila. Dito po ako magtatapos. Tapusin ko na po ito sa isang lingwahe ni Jesus habang siya ay nasa cross. Can you stand right now? It is finished. Amen. I ask God, sabi ko, Lord, sabi mo, it is finished. It is finished means, Lord, anong ibig sabihin nito? Sabi ni God, it is finished. Anak, it is finished. Na ang lahat ng pangako ng batas ni Moises at lahat ng lahat ng manifestation ng pangako ko ay aking tinupad na. Amen. Amen. Tingin po kayo sa akin saglit. Tingin po kayo sa akin saglit. That's why marami ang hindi makaunawa at hindi makaintindi. Tingnan nyo po kung maigi. Lord, I pray for the revelation of your love. That's why, sinabi ko noon, kung naalala nyo, walang wait sa panalangin. Yes and no lang ang sagot ni God. Are you there? Because kapag nasakop ka sa batas ni Moises, masasabi mo, wait. Tingin po kayo sa akin saglit. Masasabi mo, wait. Kapag naka-under ka sa batas ni Moises, pero kapag ikaw naka-under sinabi sa batas ng grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa grace ni God, sabi niya, humingi ka at ikaw ay makasusumpong. Pagbibigyan ka kapag ikay humingi. Maghanap ka, makakasumpong ka. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Ano sabi ni Jesus? Kapag humingi ka, tanggapin mo na. Amen. Lord, naunawaan nila ako sa pangalan ni Jesus. Alam ng Lord kung ano ang pangangailangan mo. Dahil binigay niya dugo niya sa'yo. Dugo na walang bahid bungis. Lord, in Jesus' name, Lord God, in the mighty name of Jesus, I declare for your revelation, Lord. Malawak na revelation, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. That's why marami tayong prayer requests hindi nasasagot. Why? Under ka ng law. Under ka pa rin ng batas. Hindi mo nakita yung authority ng grace ni God ay binigay sa iyo na anak, hindi mo kaya nga ito nagbigay ako na maliit na pamantayan para sa iyo, para maabot mo ang kaluwalhatian ko, para ikaw kapag sinabing magaling ka, hindi mo na masasabing glory to God, ang masasabi mo na lang, salamat. Amen. Salamat sa Diyos. Sinabi niya, grabe ang galing mo, Brad. Grabe ang galing mo, sis. Salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang biyaya dahil ginawa niya akong matuwid. That's why abot ko na ngayon ang kanyang glory. Amen. We deserve. Because, mga kapatid, you are the son and the daughter of God. Matuwid ka sa paningin ng Panginoon. Akala mo lang hindi. Matuwid ka. Kaya that's why sinabi niya, it is finished. Ano yung it is finished na yun? Tapos na yung kanyang sakripisyo? No. It is finished means, according sa Hebrew text, it is finished means, tinapos ko na ang lahat ng aking pangako.
In short, lahat ng aking pangako gagawin ko sa inyo. Kaya claim that promise. Claim that promise. Sabi ni Paul, meron kang isip at meron kang utak ni Kristo. That's why sabi niya, hindi siya nag-aalangan kasi alam niya na ikaw alam mismo sa sarili mo kung ano hingin mo kay Lord. Amen. Ngayon sa mga oras na ito, kapatid, alam mo na ikaw ay may biyaya ng Panginoon. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagkaroon ka ng karapatang makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. At ngayon, ikaw mismo, qualified ka na makaranas ng matitinding pagpapala ng langit. Hindi ko sinasabing kalimutan mo ang batas ni Moises. Ang sinasabi ko lang, kapatid, nang dahil sa batas ni Moises, nagkaroon ng matinding biyaya ng Panginoon para makita mo na mahal ka ni Lord. Amen. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa kanya, mapalad ka. Mapalad ka dahil hindi mo na kailangan magsakripisyo. Ang sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Hindi mo na kailangan magsakripisyo, kapatid. Hindi mo na kailangan magpagod, hindi mo na kailangan mag-effort. Ang tanging gagawin mo lang, mag-obey ka. Mag-obey ka, gawin mo lang. Gawin mo lang yung ito pala yun. Ganito lang pala kasimple. Ganito lang pala kasimple yung paghingi ng pagpapala sa Panginoon. Amen. Ang sarap. Ang sarap isip-isipin na sa pamamagitan ng dugo, na sa pamamagitan ng cross na ginawa ni Lord sa Kalbaryo, tatanggapin mo ang lahat ng pagpapala niya. Kapatid, ito yung oras para humingi sa Panginoon. At naniniwala ko, meron kang ngayong isip ni Kristo. Ang isasagot niya sa iyo, oo anak, ibibigay ko sa iyo kung ano gusto mo. Hingin mo kung ano yung dapat mong hingin sa Panginoon. Tanggapin mo kung ano yung mga dapat mong tanggapin kay Lord. Ito yung gabi ng pagbabago sa pamilya. Ito yung gabi ng pagbabago sa ating relasyon sa Panginoon. Lord God, I pray in the mighty name of Jesus, the revelation of grace, Lord, na magkaroon ng mas malalim pa, Panginoon. Kami bilang individual, Panginoon, nananampalataya sa iyo, magkaroon kami ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Jesus, maraming salamat, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Dahil, Lord, sa krus ng Kalbaryo, naligtas kami. Hindi dahil sa aming mga gawa, hindi dahil sa aming kasalanan, naligtas kami. Dahil ngayon, Panginoon, naniniwala kami na niligtas mo kami dahil sa iyong pag-ibig. Naligtas kami dahil nananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Father God, in Jesus' name. Ito yung time na hindi ka dapat matakot. Ito yung time na hindi ka dapat mangamba. Ito yung time na wala nang haharang sa iyo para makalapit sa Panginoon. Ito yung time na ikaw, kapatid, makakalapit ka sa Kanya. Makakapasok ka sa trono ng biyaya ng Panginoon at masasabi mo sa Kanya, Panginoon, Ama, ito ang aking panalangin. Come on.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord. Mga kapatid, pwede po tumingin sa akin saglit. Storbing ko lang po yung pag-moment nyo kay God. Bigla lang po kung may nakitang picture habang tayo po ay nagmo-moment. Nakita ko si Lord nakaluhod sa isang bato. Pinagpapawisan ng dugo. At bigla niya sinabi, Ama, hanggat maaari, kung maaari, alisin mo sa akin yung saro na ito. Saro ng paghihirap na ito. Pero kung ito ang inyong kalooban, gawin niyo po. Mangyari ang inyong kalooban. Hindi ang kalooban ko, kundi ang inyong kalooban. Then nakakita po ako ng another feature. Nakita ko si Jesus na kinakarga yung katawan niya mismo sa ibabaw ng cross. Then biglang parang x-ray machine, nakita ko yung loob ng katawan niya. Nakita ko na nadurog yung baga niya, nadurog yung puso niya, bumaba yung bituka niya. Sabi ko, Lord, ano ito? This is my sacrifice for you. And this is the grace. Ito yung grace. Tinititigan ko siya, karga-karga niya yung katawan niya. Why? Kasi yung puwersa nasa baba. Yung puwersa, mga kapatid, nasa baba. Try to imagine. Ang nakikita nating picture ng pagkakapako kay Lord ay yung magkapatong na paa. At sa talampakan siya ipinako. Ang sabi ng Bible, walang mababasag ni buto, ni single bone, ni Jesus sa mababasag. Wala. Kapag sa talampakan po siya pinako, basag ang buto niya. Are you there? Alam niyo po kung saan siya pinako, dahil hindi naman Israelita ang nagpako sa kanya. Ang nagpako sa kanya ay mga Romano. Pinako po siya sa magkabilang buto. Ang buto po natin sa paa, ganyan. So, ang tanging solusyon para ang katawan po, ang buto natin ay hindi masira, dito dapat tayo pakuin. No po? So, dito sa gilid po yon. Dito sa gilid. Sa gilid. Ito ang paa natin sa gilid. Kung saan may dalawang buto na nakasaklang. So, in short, yung pako papasasampay dito sa buto. Kuha nyo po, na-imagine nyo na po, nakasaklang, nakapatong yung buto ni Lord sa pako, na kung saan ang lahat ng puwersa na andon. Kung nandun ang lahat ng puwersa, yung buong katawan niya madadala ng puwersa na yon. Kapatid, kapag pala ang puwersa mo nandun sa baba lahat, bababa ang bituka mo, bababa ang madudurog ang baga mo, madudurog ang puso mo. Nakuha po natin, yun yung grasya ng Lord. Yun yung grace ni God na ginawa niya sa cross for us, na sabi niya, it is finished, anak. Wala ka nang gagawing sakripisyo. Tinapos ko na. Napaka-easy na ngayon. Amen. Can we raise our hands right now? At purihin mo ang Diyos sa mga oras na ito. At pasalamatan mo siya, Panginoon, salamat. Salamat sa iyong biyaya.